para sa naturang income classification. Alright. Ayon sa mga ekonomista, ang pag-angat ng Pilipinas ay indikasyon na lumalaki ang ekonomiya. Aba, good news nga. Ha? Lumalaki ang ekonomiya natin. At tumataas ang average na kita ng bawat Pilipino. Oy, oo, very good. Ha? Tumataas ang average yung kita ng Pilipino. At nakakatulong din dito ang matatag na paglago ng ekonomiya. Pagbangon ng employment, paglakas ng domestic consumption. Aba, very good, very good. Opo, so ang tanong ngayon, ang ibig bang sabihin nito, yumayaman na tayo? Ang Pilipinas? Gumaganda na ba ang buhay ni Juan de la Cruz? Sabi ng isang kasama ko, di nga. Tanungin natin ang isang eksperto. Nasa linya po natin ngayon mga kasama ang isang ekonomista, si Professor Astro del Castillo. Prof, good morning. Good morning, Rod. Good morning rin po sa ating mga kababayan. Opo, yan. Siguro narinig po ninyo yung binasa ko pong balita tungkol sa upper middle income economy ng ating bansa. Sa simpleng paliwanag ko para maintindihan ng isang ordinaryong Pilipino na hanggang ngayon lubog pa rin sa utang. Kung saan utang rito, utang doon, 5-6 rito, 5-6 doon. Ano bang ibig sabihin nito, Prof? Opo, no. Ang World Bank po kasi ay nagme-measure talaga sila ng mga nangyayari sa isang ekonomiya, sa isang bansa. Isa po ito sa mga kanilang binibigyan ng assessment, no? Para malaman po nila kung paano po nila matutulungan pa ang isang bansa, no? Tayo po ay isang developing country, hindi pa po tayo developed. So may category po sila. Paano ba kami makakatulong sa isang bansa? No? Paano kami, ganong kalaki ba ang pwede naming ipautang or magkano i-charge sa interest? Ito po ang isang measure, no? Kina-classify po yung ating gross national income per person, no? And kino-compare rin po sa ibang bansa, no? Pero po, ito pong sinasabing GNI, ano, per capita, no? It doesn't mean most Filipinos are now already in the middle class, no? Or that poverty and inequality are solved. No? Hindi naman ho niya sinasabi yun, no? May iba pa po tayong posibleng measurements na Oo. So, particular, ginagamit. Ano particular ang ginawa nilang batayan rito? Lahat po na aktibidades ng ating ekonomiya na nanggagaling within, no? Yung ginagawa po natin dito sa ating bansa at yung mga kinikita natin sa panglabas, no? Yung OFW remittances, Okay. yung mga yung mga investment na pumapasok dahil sa BPOs, no? Kino-compute po nila 'yan. Oo. And then kino-compare rin sa ating populasyon, no? Kaya po pag kinompute nila 'yan, nakita po nila na medyo talagang tumaas naman tayo doon sa upper middle income, no? Opo. Ang ano po na to, kung makita po talaga natin even before the COVID days, no, or 2020, no, talaga pong kandidato na tayo dito sa upper middle income. Maganda po kasi ang paggalaw naman talaga ng ekonomiya. Hindi po tayo bumababa ng 5%, no, gross domestic product during the past few years, no. It's mostly it's above 5%. So kung titingnan niyo naman po talaga sa simpleng simpleng komputasyon ay talagang umangat naman po tayo. However, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po niya sinasabi na talagang wala na yung paghihirap at hindi pa rin yung wala na ring inequality. Ako bilang ekonomista, ang structure pa rin po ng ating ekonomiya ay pinapakita ng letter K, no? Letter K. Sabihin, yung mayaman, payaman pa rin ng payaman, yung mga
hindi ho nakakaangat, ay medyo talagang lumalaki na po yung gap between the rich and the poor. Okay. So, May epekto ba ito sa isang karaniwang Pilipino na dapat ikatwa? Kasi sabi nyo nga, hindi ibig sabihin, porket nasa upper middle income status na ang bansa natin, wala na yung mga nasa baba. Okay? Nandyan pa rin. May mga mahihirap pa rin Pilipino. opo, no? Tama po, no? Anong advantage po? Yes, oo. Para kay Juan Maria Pedro at Nene, wala naman hong direktang epekto. However, pinapakita lang po na to na magandang sinyales ng ating ekonomiya, no? Napapunta tayo doon sa higher global income bracket, no? It will also attract more investors, no? Hopefully, and more foreign investments, considering that may pinapakita na to na meron tayong financial capacity to make purchases and expenses, no? Na gusto ng businesses, gusto ng mga investors. Oo. Of course, ito rin po ay makakadagdag ng additional jobs, no, and income sa ating mga kababayan kung ma-maintain po natin. Manong Rod, ito po ay lagi ini-evaluate naman taon-taon, no? So hindi naman po pwede pa rin naman ulit bumaba tayo, no? Pwede naman mas umakyat tayo. Opo. Well, yan Ang disadvantage, Yes. ang disadvantage pala po ay of course, bababa naman yung access natin sa mga binibigay na concessional aid or official development loans, no? Coming from donor and other multilateral sources, no? Yan lang po yung mga of course yung loans natin medyo hindi na magiging ganun kamura, no? Mas hindi favorable. Yun lang po kasi may kakayahan na tayo, mas may kakayahan na tayo. So ibibigay na lang yung opportunity na yun doon sa mga bansa na talagang nangangailangan. So in short, it seems like mas mayaman ng ating bansa, pero ang totoo ay talagang naghaharap pa rin ng karamihan na talagang mababa ang sweldo, mataas ang cost, ang mga bilihin, no? At talagang mataas pa rin or malaki pa rin ang gap between the rich and the poor. Opo. Well, tama ho ba yung pagkakaintindi? Sa madaling salita, kahit pa nag-i-improve ang economy ng bansa. Tama po. Number one, Okay. nag-i-improve ang ekonomiya ng ating bansa. Tama po. Nag-i-improve. Pero, hindi pa ito kaagad-agad mararamdaman. Itong inilabas na anunsyo ng World Bank, well, pwede itong makatulong para sa mas magiging strong pang ekonomiya kung mapapanatili ito ng gobyerno ng Pilipinas, itong status. Tama po. Alright. Tama po yung explanation mo. Opo. Okay. Yes, go ahead po, Prof. Yes. So, of course, it doesn't erase that ang poverty incidence level natin ay mataas pa rin, no? Nasa around, if I recall it right, 15 to 16%. No? Opo. So mataas pa rin yan. Pero kung makita rin ho natin, at during the past few years, no, talaga naman po bumaba ito, no? From 22%, bumaba na po sa 15% noong 2023. So talagang we're gaining headway, no? Talagang ang malaking challenge lang talaga sa atin, sa gobyerno, is to really narrow the gap between the rich and the poor. Dahil yung mga mayaman, ang laki pa rin po ng panghahawak niya o ang kinikita niya sa ating ekonomiya. Opo. Pero di ba ang pinagbabasehan sa pag-angat ng ekonomiya yung estado din ng buhay ng bawat Pilipino. Pero Prof, saglit lang po, Prof, kasi may nagmamadaling flash report lang po tayo. Opo. Okay. Ipasok ko muna to kasi mahalaga din to, Prof, no? Galing itong Canada. Kasama kasi ang ating radyoman na Chanel Salazar sa state visit ng Pangulo sa Canada. Ano kaya itong flash report? DZXL Flash